what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online leading application once again. Meron ako i-share sa inyo na isang confession ng isang biktima ng online leading application. Actually, makailang beses na ako nakaka-receive ng ganitong klaseng confession, no? Then, in fact, nagawa ko na rin to ng content dati. Pero this time, since marami pa rin mga gumagawa ng ganitong klaseng strategy na alam ko very effective din naman, then hindi naman masama kasi as a borrower, kailangan din natin protektahan yung privacy natin, ano. Yun nga lang, merong mga consequences na pwedeng mangyari in the future. Alam ko interesado ka malaman mga ka-lifestyle. Tapusin mo tong video hanggang dulo. And then kung bago ka pa lang sa akin channel, once again, please consider subscribing. And then pakihit na rin yung notification bell. Once again, ma-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na ina-upload po natin. Especially about online leading application. Ano. So alam ko mga ka-lifestyle, karamihan sa inyo, namimeke ng mga information na pinifill in when it comes sa paglulong sa mga online learning application. And then, karamihan din naman kasi sa halos lahat ng mga online learning application din naman is hindi na masyadong nag-check ng background ng mga borrowers nila, no? Kahit nga PhilHealth ID, Voters ID, pwede makapag-loan immediately sa mga online learning application, ano? Hindi na nila chine-check masyado kung totoo bang legit ba talagang nagtatrabaho to sa government, or meron ba talagang trabaho, or let's say yung kita ganun kataas, ganun kalaki, hindi na. Bigay lang sila ng bigay. Ganun din ka buplax itong mga online lending application company. That's why vice versa, no? Kumbaga nanluloko sila ng mga borrowers, niluloko din sila ng mga borrowers. So, ganun naman mga ka-lifestyle, yung ganitong klaseng gawain is hindi po talaga rin mabuti, no? Pag pinurso ng mga online leading application company, yung mga ginagawa nating kalokohan, pwede rin tayong makulong in the future. Kasi gumagawa tayo, namimake tayo ng mga documents, di ba? IDs, lahat-lahat na. So, pwede rin tayo magkaroon ng kaso in the future. Pero hindi na po nila ginagawa yan. Hindi na po nila pinag-aksaya ng panahon yan, mga ka-lifestyle. Maniwala kayo sa hindi. Kasi, sila mismo, yung kumpanya nila, pero yung OLAC is merong mga paglabag sa batas na ginagawa. No? So, that's why, hindi na nila hinahalungkat ng mabuti, sinusuri ng mabuti yung kanilang mga borrowers, no? Kaya ganun na lang kadali mag-loan sa mga ibang online lending application, no? Na alam ko rin naman talaga, kahit papaano talaga, itong mga bugok na mga online lending application, karamihan din naman talaga dito is malaki talaga yung naitutulong, no? Especially dun sa mga badly needed din talaga. Yun nga lang, sinasamantala ng mga OLA farmers, no? Karamihan or kadalasang gumagamit ng ganitong klaseng pamimeke ng mga documents, no, is yung mga OLA farmers, no. Kahit ikaw mismo nagpapautang, pag nakita mo yung mga information na binibigay ng borrowers mo, like for example, yung kita mo monthly, nilalagay 30 to 40,000 pesos, tapos nagtatrabaho ka as a teacher or government employee, so then meron pa mga faking documents like ID. So, automatic, ano ka talaga, maingganyo ka talagang releasean tong tao to kasi nasa government employee din naman. So, ganun yung mga thinking ng ibang online leading application company. Pero in the end of the day, mga ka-lifestyle, ano, na walang mangyayaring kasuhan if namimeke ka ng mga documents. Kasi, gaya nga ng sabi ko, pero disclaimer po, no, hindi ko ina-advise talaga na pag nag-loan kayo sa mga online leading application, gumamit kayo ng mga faking documents, no. Kasi gaya nga nasabi ko, may consequences to. Pwede kayong makulong pag napatunayan talaga ng mga inuutangan nyo na namimeke kayo ng documents. So wag nyong gawin 'yon, mga ka-lifestyle, no, kasi baka makulong kayo.
Pero, gaya nga ng sabi ko, hindi na nila pinag-aaksaya ng panahon yan, no? Hindi na nila masyadong pinipilter, sinusuri yung mga background ng borrowers nila, no? As long as nakapag-fill in, loan sa kanila, matik na yan, no? So, yun yung gusto kong iparating sa inyo. Kasi merong nag-contest sa atin. Natatakot kasi siya, baka kasi makulong siya. Ilang online lending application na daw yung nautangan niya, puro yung binibigay niyang information is mali, no? Like for example, yung address, yung lahat na, no? Maliban na lang doon sa ID, sa license na binibigay niya. Yun lang daw yung legit. So, yun mga ka-lifestyle. Again, sa mga may balak mag-loan sa mga online lending application, mas maganda po talaga yung binibigay niyong information is legit po talaga. Kumbaga, yun po talaga kung ano kayo, kung ano yung pinagtatrabahuan nyo, kung saan kayo lugar, mas maganda. Kasi para if in the future, pag nagkakasuhan, lahat ng mga binigay yung information, talaga namang totoo, no? So, wala kayong dapat ikatakot in the future pag nagkakasuhan. Maliban na lang kung lahat ng mga information na binigay nyo is pinipeke nyo lang. Pero hindi rin natin masisisi yung ibang mga borrowers, no, pag ganitong klaseng strategy yung ginagawa nila. Kasi yun na nga, alam din naman kasi nila yung mga karakas ng mga online lending application agent, no. That's why natatakot din naman sila. So, yung pinaka number 1 talaga na ginagawa ng mga OLA farmers, no, mga faking numbers, no, yung binibigay nilang reference sa mga ina-applyan nilang mga online lending application. That's why hindi sila takot makapag-loan. Lahat ng naka-phone book sa cellphone nila is hindi active as a katrabaho nila, ka-family member nila. As in, ano talaga, no, number lang nila nagawa-gawa. So, yun yung kadalasang nangyayari, no. So, hindi po yan advisable mga ka-lifestyle, no? Pero, again, hindi natin masisisi yung iba kasi natatakot lang din naman sila kasi baka tawag-tawagan yung mga katrabaho nila, no? Kaya ginagawa nila yan. So, yun, pero okay lang gumamit ng ibang mga numbers, no, as long as good payer kayo, ano? Hindi natin dapat samantalahin yung kahinaan ng ibang online lending application company. So, yun lang mga ka-lifestyle, no? So, I hope meron kayong nalaman for today's video para at least kahit papano ma-apply nyo in the future, no? Again, mga ka-lifestyle, wala pong nakukulong, no? If pinipeke nyo yung mga information nyo, address, mga numbers na pinifill in nyo sa mga online lending application company. Hindi kayo pag-aaksaya ng panahon, sampahan ng kaso, paimbestigahan dahil sa ganung klase ng mga kaliliit lang na mga strategy natin as a borrowers. So, again, maraming gumagawa niyan, hindi lang ikaw, marami po. So, huwag po kayong matakot if tinatakot kayo na sasampahan ng kaso dahil gumagamit kayo ng false information, false documents, no? So, yun lang mga ka-lifestyle, no? Kasi, yun nga, madalas may mag-confess sa akin kasi actually sa messenger ko. Sinasabi talaga na natatakot sila kasi yung mga information na binigay nila is hindi totoo, no? Kasi meron talagang kaso, I think estapa or falsification of documents yung pwedeng ikaso sa atin if napatunayan na yun na nga. So, yun na mga ka-lifestyle. In the end of the day, mga ka-lifestyle, sa lahat po ng mga may problema sa online lending application, please po, like and share this video para marami pang or lumawak pa yung masaklaw ng channel natin, ano, para marami pa tayong mabigyan ng payo, especially dun talaga sa mga lugmok na talaga, baon na talaga sa utang, hindi na talaga alam yung gagawin, ano. So once again, this is Margie Lifestyle
Kung bago ka pa lang sa akin channel, napadaan ka lang, nanonood ka lang, please consider subscribing po. No? Then paki-hit na rin yung notification bell para at least kahit pa paano ma-aware kayo or mag-notify sa inyo yung next video na gagawin natin about online learning application. So, yun lang mga ka-lifestyle.